Soteriology. Ano po ang soteriology? The study of salvation. No? At pagka sinabing soteriology, siyempre salvation, ang pinaka-textbook lang natin, walang iba kundi ang Bible. Ang aralin lang natin ay ang Bible, wala nang iba. Kasi the Bible is the book of God. Ibig sabihin kasi ng soteriology, yung pagsasave ng Diyos. At sinasabi ng Diyos kung paano niya ililigtas at kung ano ang kaligtasan na nagmumula sa Biblia. Okay, so we've been talking about once saved, always saved. Kasi yung iba, once saved, not always saved yung iba. Talagang pagka tumingin po kayo ng YouTube, maraming mga pro, marami din ang mga hindi naniniwala sa once saved, always saved. Ang tawag kasi dito na another term ay eternal security. Yung iba na hindi po naniniwala sa eternal security, ang tawag sa kanila ay conditional security. May kondisyon. Kailangan hindi ka na magkakasala. At least mabigat, sabi nila. At least mabigat. At hindi naman nila alam kung gaano kabigat yung kasalanan na dapat hindi magawa para hindi mawala ang kaligtasan. Hindi nila masabi kung ano yun. At i-discuss ko rin yon along the way. Anyway, once saved, always saved. Merong mga tumutiligsa sa doktrinang ito. That's why I decided. Kasi nga, because of the availability ng mga YouTube ngayon, marami kayong maririnig, marami kayong mawawatch, mapanood. I better discuss it as much as possible. I want to discuss it thoroughly with you para at least wala na pong masyadong magiging problema o tanong. Meron pa kayong makikita sa mga YouTube na debunking. Yan ang mga title nila. Debunking, once saved, always saved. Meron pa kayong maririnig dati, naniniwala ko, ngayon hindi na. Meron pa kayong makikita sa YouTube na it's not biblical. So, sa YouTube kasi, marami na yung mga tinatawag na disinformation and misinformation. No? Kaya nga po, I'm discussing it thoroughly with you by the guidance and help of the Holy Spirit. At gusto kong tumanim sa inyo ang Romans 11:29. Ano sabi ng Romans 11:29? For God's gifts and His call are irrevocable. Basa po, basa. 1, 2, 3, go, basa. God's gifts and His call are irrevocable. So, ang ibig sabihin, yung mga gifts ni Lord, yung panawagan na Lord, tayo ay tinawag ni Lord, tayo binigyan ng mga gifts, free gifts, eternal life. Romans 6:23. Salvation, Ephesians 2:8. Ang mga gifts ng Panginoon ay irrevocable. Everybody say irrevocable. Ang sabi po ng Amplified ng Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable, for He does not withdraw. Hindi withdraw. The word withdraw is a banking term. Diba? Alam natin, deposit, withdraw. So, hindi na nawi-withdraw. Non-withdrawable. Non-withdrawable ang gift na salvation ni God. For He does not withdraw what He has given. Nor does He change His mind about to whom He gives His grace and to whom He sends His call. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Kung kanino niya ibinigay, hindi na magbabago na babawiin pa niya. Binigay na niya yung grace. Undeserved favor na salvation. Hindi na niya i-withdraw. Doon. Matindi rin ang pagkasalin ng CEV, Contemporary English Version. Basa. God doesn't take back the gifts He has given or disown the people He has chosen. Amen? Hindi na niya iti-take back. Anong iti-take back? Binigay, kukunin ulit. The gifts He had given. So, binigay na niya yung gift na eternal life,
salvation, hindi na niya kukunin ulit. Or disown the people He has chosen. Pinili ka niya. Next Sunday, mapidiscuss ko yung election and predestination, chosen. Kapag ka-chosen ka, hindi ka na madi-disown. You can never be disowned anymore. Yan ang nakasulat. ISV, International Standard Version. For God's gifts and calling, what? Never change. Kasi sa losing salvation, changes. God's gifts and calling does change. No? Di nagbabago. Pero sabi dito, hindi nagbabago. Never change. Okay, mga kapatid, na-discuss ko sa inyo yung mga 4 na compelling reasons, and these are 15, and now we're going to go to the 5th compelling reason. No? Ang title kasi natin talaga dito, which I'm planning to write in a book form. Parati po akong nagsasabi nito, hindi ko man nagagawa, di ba? Pero this one, maybe I have mayroon po ako malakas na conviction na isulat ito. Although naka-video na, pero isusulat ko para pwede po ninyong magkaroon kayo ng kopya. Sino po yung gusto nun? Magsabing amen. Para magkaroon kayo ng kopya, para pagka diniscuss ang OSAS, you can always refer to the book. Okay, number 5, we are children of God forever. Sino po dito naging anak ng Diyos? So when you are a child of God, you are a child of God forever. Ang isang tawag nga nito ng isang pastor, once a son, always a son. Once a son, kapag ka ikaw ay naging anak ka na, parati ka na, permanente ka na, forever ka ng anak. Sabi ng Galatians chapter 3, verse 28, the Word of God says, for in Christ Jesus, you are all sons of God. Through faith. So pakatandaan po ninyo, ang lahat lang ng sons of God, pagka na kay Christ. So yung mga religion na wala kay Christ, hindi sila magiging sons of God. Amen? And through faith, kailangan manalig. Hindi ibig sabihin, before you can be in Christ, you have to put your faith in Christ. No, sabi na salita ng Panginoon, for in Christ Jesus, you are all sons of God. John 1:12, popular verse, dapat memory verse ng lahat. 1, 2, 3, go read. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sino ang nagrema ang John 1:12? Magsabing amen. Who did receive Him. Lahat na tumanggap kay Kristo, magsabing amen. Ako, tinanggap ko si Jesus Christ, May 23, 1983. Everything still very vivid, clear to me, in my mind and my heart. Pakitanong ang katabi niyo, kailan mo tinanggap si Jesus, kapatid? Kailangan clear sa iyo yan. Meron ba dito magsasabi, pero hindi ko naman re-request na kayo po'y magtaas ng kamay? Pastor, hindi ko na alam kung kailan ko tinanggap si Jesus, basta tinanggap ko si Jesus. Meron bang ganon? Huwag kayo magtaas ng kamay. Pero, sabi ko nga, gawin nyo na lang yung ginawa ng government natin, ng DSWD, at saka ng NSO, sa mga AITA, sa mga katutubo nating mga kababayan. By the way, hindi natin nilolockdown ng mga AITA at saka Baluga, di ba? Kasi sila original. Tayo, hindi tayo original. Sabihin mo sa kata, sila ang original. Tayo hindi. Amen. Ngayon, gusto ko po sabihin, noon kasi, mga some 20 or 30 years ago, tinatanong, kasi sinesensus yung mga baluga, yung mga AITA, yung mga katutubo, no? Sinesensus sila. Dito sa may Torak and Bamban. Ngayon, tinatanong sila sa birthday. Hindi nila alam ang birthday nila. Tinatanong yung age. Hindi rin alam ang age. Siyempre, pagka hindi mo alam ang birthday mo, malamang hindi mo rin alam ang age mo. Ano kayang gagawin? Sabi nila. Hindi, this is, historical to. Talagang totoo to. Ang ginawa nila, sige, mag-assign na lang tayo ng date. Inassume na lang yung date. Tiningnan yung itsura, tsaka pinag-aralan, siguro 1950s ka.
1952 ka, ha? O anong gusto mong birthday? Sila na lang namili ng birthday. Pastor, kaya nga sa kanila, alam nyo ba yung mga Aita kung anong pinili na birthday? Tanong nyo ano? December 25. Kapasko birthday nila. Pasko birthday ko. Bigyan nyo ako ng gift. Hindi, totoo po to. Totoo to. Na. So, sila na yung nag-assign ng kanilang birth date. No? Sila na. Then, inassume na lang yung age. So, hindi masyadong perfect, di ba? So, anong ibig ko sabihin nito? Gawin natin yun. Pagka hindi mo alam ang spiritual birthday mo, kung kailan ka naging anak ng Diyos, hindi, kailan mo talaga tinanggap si Jesus at nanali kay Jesus, i-assign na lang natin ang date. Baka gusto nyo, ngayon na lang. September 15, 2024. Nung marinig ko si Pastor, tinitiyak ko na lang sa September 15, 2024, talagang tunay na tinanggap ko si Jesus. Talagang tunay na nanalig ako kay Kristo kahit noon pa nangyari na. Pero ngayon ko na lang i-assign yung spiritual birthday ko. Okay na rin yun. Check na rin. Amen? Hindi kasi alam nyo bakit? Kasi kapag hindi nyo alam ang inyong spiritual birthday, nagiging problema sa inyong salvation. Nagiging problema po. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, may spiritual birthday ka na ba? Pwede na yung ngayon, di ba? 1 John chapter 3, verse 10. I'd like you to really to understand ito pong pagiging anak ng Diyos. At ito'y matinding support sa ating doktrinang OSAS. Let's read 1, 2, 3, go read. This is how we know the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Sinasabi po ng salita ng Diyos, in the spiritual realm, people are either children of God or children of the devil. So, based on Galatians chapter 3, no? Verse 28, John 1:12, yung lahat lang ng mga nanalig at tumanggap kay Jesus, ang children of God. So, anong ibig sabihin nun? Before na tinanggap natin si Jesus, tayo children of the devil. Ang ama natin, ang diablo. So, noong ikaw ay ipinanganak muli, ang pagkapanganak na muli, ang ibig sabihin, ipinanganak ka na sa pamilya ng Diyos. So, intindi po ng transition, no? From being a child of the devil, now you're child of God. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ma-appreciate natin yon. Kasi, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi. Kahit tayo, maging tayo, nung hindi pa tayo tumatanggap kay Jesus, hindi pa tayo anak ng Diyos. Kaya nga dito po sa mundo, ayun, ang mga tao dito sa mundo ay either anak ng diablo o anak ng Diyos. Sa bahay ninyo, anak ng diablo, anak ng Diyos. Sa trabaho, sa school, no? Ganon. Pero dito po, sino ang masaya na kayo po'y anak na ng Diyos? Magsabing amen. Kaya kailangan, alam nyo, may distinction. Anong distinction? Ang sabi na salita ng Panginoon, anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Ayun. Kapag ka pala naging anak ka ng Diyos, diniscuss ko na to, 8 proofs of salvation. Proofs that you are a child of God. 2, you will begin to do what is right. Willing ka na i-repent mo at i-let go ang mga mali sa buhay. Amen? Kasi mahirap na mapaniwalaan na ikaw ay talagang naging anak ng Diyos kung gusto mo pa rin yung mali. Kasalanan. Kasi pagka tinanggap mo ang Panginoong Hesus,
Gusto mo na ng tama, gusto mo na ng sundin ng tama, ayaw mo na ng mali. Lahat to na nakaranas nun, magsabing amen. So ayaw mo na yung maling paniniwala. Kaya ngayon, ang dami sa Facebook, no? Naririnig ninyo. Dating bading, narinig yung tama. Na born again, naging anak ng Diyos, iniwan na yung maling pamumuhay na kabadingan. Pumunta na sa sinasabi ng salita na Diyos na original na gender. Di ba? Amen? Alam nyo, kailangan po pala, pakiusap ko sa inyo, pag kami nakikita kayong mga ganun na mga pagbabago na testimony, i-repost natin. Alam ko, minsan ayaw niyong i-repost. Bakit? Natatakot kayo na merong ma-offend. Di ba? Kasi meron kayong bading na kaibigan, bading na kamag-anak, o maging kapatid. Pero alam ba ninyo, mga kapatid, na hindi niya malalaman ng tama at hindi siya magkakaroon ng strong conviction na tama kapag hindi niya nakikita na mali yung kanyang lifestyle. Kaya malaking itutulong mo pagka nag-post ka. Ang sabi rito, nor is anyone who does not love their brother and sister. You know, kung talagang mahal mo siya, magkakonekta yun. Sasabihin mo yun tama. Love does not rejoice with wrong. Love does not rejoice with evil. At kung talagang mahal mo siya, kailangan talagang iparinig mo na mali. Kasi bakit? Masabi mo na mali kahit sa post, Facebook man. Bakit? Nako, pupunta yun sa impyerno. Amen? Kung mahal mo talaga siya, ayaw mo siya mapunta sa impyerno. Kung mahal mo talaga siya, ayaw mo siya na mali ang kanyang paniniwala at mali yung kanyang pamumuhay. So, ano ang distinction ng mga anak ng Diyos dito? Pagka-anak tayo ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos magsabing amen. We want to do what is right. At liliwanagin ko lang, ang right sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen? Hindi ho standard ng mundo. Standard do natin ay salita ng Diyos. Nor is anyone who does not love their brother and sister. You know what? Kapag tayo po'y anak ng Diyos, isa sa mga utos ng Diyos, magmahal, pati mga kaaway natin, mamahalin natin. Ang isang mabubura sa ating pagsasalita ay yung I hate you. Kasi ngayon, ang dali-daling sabihin. Hindi lang binigyan ng ice cream ng kaibigan, I hate you. Alam niyo po ba na kasalanan yun? Kahit biro lang, sabihin mo sa kanya mo, kahit biro lang, huwag mo sasabihin yan. I hate you. Di ba? Di mo ako binati ng birthday ko. I hate you. No. Sabi na salita ng Panginoon, lahat ng mga anak ng Diyos nagmamahal kahit di binati sa birthday. Ay lalong-lalo na yung mga youth ngayon, antindi. Yung mga Gen Z, nag-umpisa yan talaga sa mga, nung pumasok na yung, yung internet. Millennials, nung pumasok na, 1990s, 1998, kung di ako nagkakamali. Pumasok na yung internet, apektado na yung millennials, Gen Z, Alpha. Yung tingin nila sa love, kailangan approval. You know? Ang totoong pag-ibig, hindi naman lahat aaproban, lalong-lalo na yung mali. Amen? Kasi yun yung definition ng love ng mga youth ngayon. If you love me, approve of everything I want. Gusto ko ng laptop, gusto ko ng cellphone. Huwag mo akong i-reject. Approvean mo lang. Gusto ko magpuyat. Approvean mo lang lahat. Yung mami ko does not love me. Binabawalan niya ako parati. Daddy ko, di ako love. That's one of the greatest deceptions now of the devil among the youth. Love does not mean there is approval in everything you do. Amen? And the role of the parents, especially the parents who are here right now, please never approve of what is wrong in the habits of your children. Or else, you really don't love them. Gusto nyo silang mapahamak na magkaroon ng habit na mali. Mga desisyon na mali. So kung mahal po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, please, tell them the truth. Of course, para masarap ang pasok ng truth, huwag niyong
Yung tamang timpla. Yun. Tamang timpla para masarap ang hagod. At yung magyaman na hagod. Kasi minsan, pagka sinabi, may mali yan! Maniya ka mga yan! Ay, ala. Patay ka dyan. Hindi tatanggapin yan. Hindi tatanggapin ng mga youth yan. Youth, I love you. Pero hindi namin naaprobahan ng mali. Ha? Pagkasabi sa mga youth na katabi nyo, hindi natin naaprobahan ng mali. Ha? We love you, but we will not approve what is wrong. Amen? We will not approve what is wrong. And what is harmful to you. Hindi namin naaprobahan yun. Amen? Mahal namin kayo. Yun ang tunay na nagmamahal, by the way. Lahat ng mga anak ng Diyos, magsabing amen. Ano sabi na salita ng Panginoon dito sa John chapter 8 verses 42 to 44? Ito, matindi to, mga kapatid, matindi to. Kausap ni Jesus yung mga leader ng Judaism, mga Sadducees, Pharisees, sabi dito. Yung 42 muna, kapatid. Ito na ba yung verse 42? Ha? And 44? Uy, tama ba yun? Hindi tama, pero if God were your father. Tama. Okay. Sabi niya sa mga kausap niya, if God were your father, you would love me. Tinuturo dito ni Jesus. Sinasabi na niya yung totoo, hindi ang God ang father niyo. Hindi. Sabi niya, hindi. If God were your father, you would love me. Mamahalin niyo ako. For I have come here from God. I have not come from my own. God sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Ito, punta po tayo sa verse 44. Matindi to. Sabi niya, you belong to your father, the devil. Grabe naman. What do you think? Is this offensive or not offensive? Grabe, super offensive. Kaya si Jesus, he was not always nice. He said things that were so offensive. If there is one thing that you can hear that is so offensive, yung sabihin kang demonyo ka. Nasabihan ka na ba ng asawa mo? Demonyo ka. Sabi ni Jesus sa kanila, you belong to your father, the devil. Demonyo kayo. You belong to the devil. Sabi ni Jesus. Jesus was not so nice, right? Do you have a good theology of Jesus? Kasi akala ng iba, Jesus is always nice. Jesus is not always nice. He is perfectly good, but He is not perfectly nice to people. Because Jesus is going to say what you need to hear. Hindi lang sasabihin ni Jesus yung gusto mong marinig, yung maganda. Ang sasabihin ni Jesus, yung kailangan mong marinig. And this is how I preach. This is what is our preaching here. Kasi lahat ng mga preachers ngayon, ang gustong i-preach, yung gusto ng tao. Hindi yung gusto ng Diyos. Amen? Kaya puro man-pleasing yung mga ngayon, mga preaching. And they're not biblical preaching. Again, antindi, your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. So yun? Alam niyo po, ang difference po kasi ng mga anak ng Diablo at anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, gusto yung truth. Gusto yung word of God kahit masakit. The truth hurts, but truth sets free. Amen? The truth hurts, but it sets free. Pakatandaan niyo to, minsan o kadalasan, yung hindi nakakasakit, hindi nakakapagpalaya. Amen? So, the truth hurts. So, when you are a child of God, you love the truth. You want to hear the truth. And you want to follow the truth. Amen? And you want to stand by the truth. At kapag kami nagsabi sa iyo ng totoo, kapag ka anak ka ng Diyos, kahit nasasaktan ka, sasabihin mo, thank you. Sabihin mo sa kata mo, thank you.
Pagka sinabi ng nanay mo yung tama, yung totoo, sasabihin mo sa nanay mo, Mami, kahit na masakit, thank you. Sinabi ng tatay mo, binawalan ka sa mali mo, sasabihin mo sa kanya, Dad, thank you. Sinabi ka ng mentor mo, ng mali mo, binawalan ka niya sa ungodly relationship, nagliligawan ka, ng hindi Christian, sabihin mo sa tatay mo, sa mentor mo, Mentor, thank you. Yung testimony ni Joy nakaka-bless last week. She was able to stay na walang boyfriend yung nag-aaral. Oh, thank you, di ba? Sino ng mga youth dito magpapa-thank you sa mga mentor na binabantayan sila? Pagdating sa love life, magsabing amen. Sabihin nyo, thank you, mentor. Text nyo naman, sabihin nyo mamaya, thank you, mentor. Nakatapos ako ng college na walang boyfriend, ako na-distract. Amen? Hindi ako nabuntis. Amen? Hindi nasayang yung oras ko, pera ko, sa pandeligaw, kakadate. Diba? There is time for everything. Time to fall in love. May time yan eh. But for our students, I love you all. I fully believe in my heart. Pagka nag-aaral ka, hindi pa yun ang time para ikaw ay mag-in love. Mag-in love ka muna kay Lord. At kapag ka sinunod mo to, na in love ka muna kay Lord, ipiprepare na ni Lord after college ang para sa'yo. Amen. Okay, mga kapatid, lahat ng mga anak ng Diyos magsabing amen. Ngayon, yung mga anak ng Diyos, we want to do what is right. We want to love even our enemies. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano? Alam nyo, mga kapatid, gusto ko sabihin din yung salita dito ni Jesus na dito masakit yun, you belong to your father, the devil. Sino dito ang nabasa niya na sa Bible na sabi ni Jesus sa kanyang mga kausap, you hypocrite? Sino? Ay, grabe, sakit nun. Sasabihin kang you hypocrite. Talagang si Jesus hindi nice, di ba? There are times he's not nice. May sabihin ako tungkol sa hypocrisy. Sino po dito, naniniwala kayo, hindi kayo nagkakasala ng hypocrisy? Taas ng kamay. Okay. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Anong ibig sabihin ng hypocrisy? Ang ibig sabihin ng hypocrisy, you're not honest. You're not honest with your values. Kung ano yung values mo, hindi ka naman honest na fully mo sinusunod. And when you study hypocrisy, wala namang taong 100% honest. And therefore, wala namang taong hindi nagkakasala ng hypocrisy. Alam nyo, minsan iniisip ko talaga magpatayo dito ng mga rebulto sa likod. Kaya alam nyo, may space dyan. Nakita nyo yung space dyan? Gusto kong magpatayo ng rebulto, ang title, 100% Honest Man. Sino pong 100% honest? Pangako ko po, papagawa ko kayo ng rebulto. Wala pong ganun. Kaya po yung mga tao na isip natin, wala tayong kasalanan, ay nako, hypocrisy pa lang, bagsak ka na, kapatid. Hypocrisy pa lang, bagsak na. Kaya mahirap paniwalaan yung losing salvation eh. Why? Because everyone commits hypocrisy. We're not hypocrites, but we commit hypocrisy, right? Sabihan making anak mo, sinasabi mo sa anak mo, anak, huwag mong gagawin yan, hindi maganda yan. Huwag kang magpupuyat sa tablet, tapos ikaw nagpupuyat ka. That's hypocrisy. Anak, huwag kang iinom ng soft drinks, masama. Pagka hindi nakikita ng anak mo, inom ka ng soft drinks. That's hypocrisy. Di ba? Lahat na naintindihan na sinasabi ko, magsabing praise God. Everybody commits hypocrisy. Walang hindi nakakomit ng hypocrisy, kapatid. Ang taong magsasabing hindi siya nagko-commit ng hypocrisy, hypocrite. O anong chance natin ngayon na maliligtas? Anong chance natin? If losing salvation is really biblical, who will be saved? Hindi ako maliligtas. Hindi ako maliligtas. Pero purihin ng Panginoon. Ang kaligtasan, hindi nakadepende sa akin. Nakadepende sa Diyos. Prodigal son. Sino po dito nakaalala ng kwento ng prodigal son sa Luke 15? Magsabing amen. Luke 15. Sino po ditong hindi? Siyempre, tinamaan ng Luke 15, di ba? Prodigal son.
Dati, message natin yan sa EJR Encounter Jesus Retreat Yung tatay, representing God, may dalawang anak. The older and the brother. The older and the younger. So, sino po dito ang prodigal? Younger o older? Younger. Di actually, pagka inaral po natin, I don't mean to offend you, to shame you. Both are prodigal. But the more focus na prodigal, yung younger. Kinuha yung mana, di pa time. Mali yun. Very offensive yun. At pinili niya na umalis sa father. Intentional! Dito yung mga losing salvation nyari Intentional, di ba? Intentional. Intentional o hindi? Intentional Kinuha yung mana. O ano rin? Intentional ba na nagkasala? Puro intentional yung ginawa niya. Intentional na kinuha yung mana, umalis sa ama. Yung palang ay matinding sakit sa kalooban ng ama yun. Yung iwanan ka ng anak, di ba? Sino po dito yung nakaranas na tumakas ang inyong anak, naglayas? Sakit, di ba? Sakit. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Okay, anyway. So, lumayas yung anak. At pagkatapos anong ginawa? Dala yung pera. Ayun, tinikman lahat ng mga kamunduhan. Di ba? Sabi ng salita ng nilustay. Nilustay sa chicks, sa inuman, sa bisyo. Inustay. Ano nangyari? Lahat na nakakalaw ng kwento, alam niyo na. Naubos. Di ba? Pagkatapos maubos, wala ng pera, siyempre. O pumasok siyang katulong na lang. Nagpapakain doon sa baboy. At ang kinakain nyo, pagkaing baboy. At doon, nung kumakain na siya ng pagkaing baboy, doon niya nalaman, wow, dati, masarap ang pagkain ko parati. May nagsiserve sa amin. Ang ganda ng buhay ko. Ngayon, ganito. Yun ay conviction na ng Holy Spirit. Ano naging desisyon niya? Ayun. Kapag katunay ka ng anak ng Diyos, maiisip mo yung ama at gusto mong bumalik sa ama. Bumalik siya sa ama. Pero alam nyo, ang maganda doon sa kwento, sabi ng Bible, malayo pa lang, nakita na siya ng ama. Nakilala na siya ng ama. Kasi bakit? Hinihintay siya ng ama. Mahal niya yung anak niya. Kaya sabi ng Bible, the father ran. The father ran towards his wayward or prodigal son. Di ba? May kanta pa nga yun. Yung kantang When God Ran. Di ba? But anyway, ganda ng kwento na yun. Kapag katunay ka ng anak ng Diyos, mag-backslide ka man, babalik ka pa rin sa ama. Why? When you are a son, you're always a son. Pastor, ba't di pa bumabalik hanggang kamatayan? You know what? Ito masakit na katotohanan. Lahat ng mga anak ng Diyos na nag-backslide, minsan, yun ang talagang kwento. Yung iba, mayroon pang opportunity to fully commit to God and serve God. Yung iba, wala nang opportunity. Nagkasakit na, wala na. Pero, at their dying moment, nagbabalik sila sa Diyos. Kasi kinukonvict sila ng Holy Spirit. Anak sila ng Diyos. Mga kapatid, kapag kaanak ka ng Diyos, kagaya natin, kahit anong gawin natin, pagka nagkasala tayo sa magulang natin, hindi naman mawawala yung pagkaanak natin sa kanila. Hindi napuputol yung relationship. Once you establish a relationship, God, it will not be cut off or severed anymore. Once the relationship is there, it's there forever. Kaya ito po ang isang compelling reason ko. I'm a child of God forever. Sabihin natin lahat, I'm a child of God forever. Therefore, I am saved forever. Amen? Siyempre, dadalhin tayo sa tahanan ng ating Ama pagka tayo wala na dito sa lupa. Anak tayo ng Diyos Hindi pwedeng hindi tayo babalik sa Kanya. Amen. Hindi pwedeng hindi tayo mag-spend ng eternity sa Kanya because we are His children. Yung mga children of the devil lang ang magpupunta sa impyerno. But the children of God,
they will spend eternity with the Father. And then let me go to number 6. Let me go to number 6. The sixth compelling reason. We are securely protected in the powerful hands of the Father and the Lord Jesus. Secured po tayo, protektado tayo. Na nasa makapangyarihang kamay tayo ng ating Ama at ng Panginoong Hesus. Nakasulat po yan, sinabi ng Panginoong Hesus. Sa John chapter 10, verses 28 to 29, let me read. And I give them eternal life. Sino din ito na binigyan ng eternal life? Magsabing amen? And they shall never perish. Alam niyong you will never perish in hell. Magsabing amen? Sabi dito, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang ibig sabihin po dito, kapag tayo po pala binigyan ng eternal life, hindi na tayo magpe-perish, nilagay tayo sa kamay ng Panginoong Hesus. Lahat daw na nakakaintindi, magsabing amen. Neither shall any man pluck them out of my hand. And what kind of hand does Jesus have? Powerful hands. Sabi nga, no one can pluck out. Ibang translation, no one can pull out, snatch away. No one can snatch you away from my hand. At ito pang matindi. My Father which gave them to me, maybe merong tuto, which gave them to me, is greater than all. Greater than all. Meron pa bang greater than God? No more. Kasi pag kami greater than God, yung greater kay God, sa Father, ang kayang mag-pluck out. Pero wala nang greater. Niliwanag lang ni Jesus. My Father which gave them to me is greater than all nga, nakasulat all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. So now there is Father's hand. There is my hand, the hand of Jesus, and there is Father's hand. Ilang kamay? 2 kamay. Nilagay ka na binigyan ng eternal life, na hindi ka na magpe-perish, ibig sabihin, saved ka na. Nilagay po tayo sa kamay ni Jesus. And how can it happen na nilagay tayo sa kamay ni Jesus, nilagay din tayo sa kamay ng Ama? Siguro, the best picture is just like this. Jesus is enough. Naprotektado tayo. Pero hindi lang si Jesus, pati yung Ama, pinoprotection tayo. Kaya ang tawag sa dito, double security. Sabihin mo sa katabi mo, double security. Si Jesus lang, kayang-kaya ka ng protection nun. Tapos meron pa palang isa pa. Ang Ama pa. Amen? Paano mo maiisip na kung hindi ka mapapluck out sa hand ng God, you're in the hand of God forever. Paano ka mapupunta sa impyerno? Paano ka mapupunta sa impyerno? Kasi you're forever in the hand of God. Sabihin natin lahat, I am forever in the hand of God. Yung mga naririnig kong mga explanation ng iba, na losing salvation. Pastor, nilagay tayo sa kamay ng Diyos. Pero, pwede tayong lumundag palabas sa kamay ng Diyos. Sabi na, alam niyo, meron naniniwala. Ha? Yung mga losing salvation, naniniwala doon. Pero sabi ko, gaano naman kalaki ang kamay ng Jesus nila? So yung mga losing salvation, yung kamay ng Jesus nila, maliit, di ba? Kaya palang lumundag sa kamay. Kasi ako, ang Jesus ko, yung kamay ng Jesus ko, sobrang laki. Kahit anong klaseng lundag ko, hindi ako Pag lundag ko, nandun pa rin ako sa kamay niya. Amen? Lalo na kung nakatakip pa yung kamay ng Ama. Paano ka palulundag niyan? Nako. Amen? At wala kang makaka-snatch, walang makakapagnakaw sa'yo. Sabi nga doon, no man is able to pluck them out. Alam niyo, kasama ka nga doon eh. No man is able to pluck them. Even you yourself, you cannot pluck out yourself from the hands of the Father and Jesus Christ. You cannot pluck out. No man is able to pluck them out. You included. You cannot pluck out yourself in the hand of God.
Sino po na masayang naiintindihan to, magsabing Amen. Kaya nga po yon pong mga osas, tayo pong naniniwala sa osas, ang tingin natin sa Diyos. Yung kaya ng Diyos. Yung power and ability of God. Pero yung osas, ang tingin nila, yung tao, kaya niyang labanan. Kaya niyang buksan yung kamay ng Diyos para lumundag sa kamay ng Diyos, out of the hand of God. So, ang nangyayari dito, mas malakas yung tao kaysa sa Diyos. Pagkitanong ang katabi nyo, liwanagin natin, sinong mas malakas, ikaw o ang Diyos? Tayo, nakatingin tayo sa malaking kamay ng Diyos. Hindi doon sa kakayanan natin na makatakas o makaalis sa kamay ng Diyos. Another one is, we are sealed by the Holy Spirit for the day of redemption. Sealed. Alam nyo, ito na. Ngayon pala, sabihin na, 3 na yung nagbabantay sa'yo. Father, security mo. Saan? Pati Holy Spirit, may kawala ka pa ba dyan? Sobrang lakas mo na lang. Di ba? Makakawala ka pa pati sa Holy Spirit. Sabi nga kanina, di ba? Nung verse ng Psalm 110, where can I flee from the Spirit? Di ba? Kahit ka lumandag ka, papunta sa kasalanan, nandun pa rin si God. Amen? Nandun pa rin sa kasalanan. Sinasamahan ka pa rin niya kahit grib na siya. Anyway, let me go to the verses. Ephesians 1:13-14. Ephesians 1:13. Sino po dito ang matinding nagkakaroon ng revelation sa osas magsabing praise God? In Him, in Jesus, you also, when you heard the word of truth, you heard the word of truth, amen? Ano yung truth? Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. And believed in Him. Believe in Christ. Sino dito po ang nanalig kay Kristo? Magsabing, praise God. Sabi dito, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Oh, sabi rito, you were sealed. Pagka narinig natin ang salitang seal, tatak. Normally po, halos lahat ng produkto may tatak. Sa food, ang tawag sa kanila, FDA marking o FDA seal. Di ba? So, lahat to ng mga produkto, meron pong seal yan eh. Meron pong mark yan. Although dito sa Pilipinas, siyempre maraming kolorum. Anyway, yung sa katotohanan, lahat ng legit na produkto, meron pong seal. Kahit ano yan, computer, whatever you see, may seal po lahat. No? So, ang ibig sabihin dito, nilagyan tayo ng seal. Nung tayo'y nanalig. Ang ibig sabihin ng seal na to, seal of ownership, that you are owned by God. 2 Corinthians 1:22. 2 Corinthians 1:22, babalik tayo mamaya dyan, pero let me go to 2 Corinthians 1:22. The Word of God says, pakilagay nga kapatid, 2 Corinthians 1:22. Basa, 1, 2, 3, go read. Set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. So, ano po sabi dito? Yung pong seal ay seal of ownership. Ibig sabihin dito, God owns you. Sinong masaya dito? Magsabing, God owns him, God owns her. Magsabing amen. And by the way, segue, Gen Z, Alpha, ang tindi ho talaga. Ang nasa mind po nila, they own their lives. Kahit mga Christian, I own my life. Grabe. You don't own your life. First and foremost, God created you. It's God who gave you life. Amen. Pangalawa, kung Christian ka, you were bought at a price. Amen? 1 Corinthians 6:19 and 20. You are not your own. You are not your own. You were bought at a price. Ang ipinangbayad sa'yo, para ikaw ay mapabilang kay Jesus at para ikaw ay maging pag-aari ng Panginoon, ang kanyang dugo. At siyempre, sana humble tayo lahat. Sino ba naman ako para bilhin ako ng Diyos at maging pag-aari niya?
Tatang humble, magsabing amen. Kasi yung iba parang, wow. Ako pagka naisip ko po ito, yung mga revelations ito, I overflow with gratitude. Sino ba naman ako? Nabibilhin ako ng Diyos sa kanyang dugo. At ako'y gagawing pag-aari niya. Sino ba naman ako? Pero yung mga ibang youth, pinaglalaban nila, I own myself. Nakakaawa ka pagka ganyan ng mentality mo, di ba? Youth, I love you all. You do not own yourself. God owns you. And you are better off na possession ka ng Diyos. Much, much better off. Amen? Ano ba yung mas maganda? Pag-aari mo sa sarili mo o pag-aari ka ng Diyos? No offense talaga mga youth, I love you all. Parang, ang yabang naman pagka sinabi mong mas okay ako kung pag-aari ko yung sarili ko. You can destroy yourself. You can destroy yourself if you own yourself. But anyway, let me go back to the word. Set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts. Nilagay ang Espiritu ng Diyos. Amen? As a deposit. Siya yung deposito. Another banking term. Bakit merong deposito? Ang tawag dito, earnest. Earnest, ewan ko kung alam niyo po yung earnest money. Yung mga bumibili ng lupa, yung mga bumibili ng property, ang tawag sa deposit actually earnest money. Lalo na sa lupa, earnest money. So yung earnest money na yun guarantee na kukonsummate, mangyayari yung bill. So, ano po yung what is to come? Heaven. Guarantee ang Holy Spirit. Kaya binigay sa'yo na ikaw ay pupunta sa langit. Kaya nga importante, we know the Holy Spirit and we have a relationship with the Holy Spirit. Ephesians 4:30. Ang sabi ng Ephesians 4:30, everybody read please, 1, 2, 3, go read. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. You were sealed for the day of redemption. Ang ibig sabihin po nito na you were sealed for the day of redemption, yun pong araw na ikaw ay makakatagpo mo na, makikita mo na yung bumili sa'yo. And who bought you? Who was your buyer? Jesus. Amen. You were sealed. Nakatatak ka ng Holy Spirit, may Holy Spirit ka. Bakit? Guarantee na yan, makikita mo one day face to face ang ating Maker, ang ating Redeemer, ang ating Savior, the one who possesses us, the one who owns us. Sino pong masaya? Pupunta sa langit, magsabing amen. Kaya mga kapatid, yun pong seal ng Holy Spirit. Yun po nagsasabi that once we are saved forever. You were saved for the day of salvation. No? Sealed tayo. Selyado na tayo. Sino pong makakapagalis ng seal? Can we remove the seal? Kasi yun po kasing conditional security pagka mag-o-obey. So, can we really protect the seal that's been given us? It's not the one, hindi po tayo yung nagpo-protect ng seal natin. Ang nagpo-protect ng seal natin ay ang God, ang Holy Spirit. Amen. Nakatingin tayo sa Holy Spirit, nakatingin tayo kay Jesus, nakatingin tayo sa Ama, hindi ang sarili natin. Kaya mga kapatid, sobrang blessed. Alam natin, tayo po ay tiyak na tiyak. 100% na pupunta sa langit. Before I close, I would like to emphasize, do not grieve the Holy Spirit. Why? Pagka binasa nyo yung mga preceding verses, you will find there na nag-grieve ang Holy Spirit when you live in the flesh. Malice, envy, impurity. No? Yun yung mga iba't ibang mga preceding verses doon. Ang Holy Spirit, nag-grieve siya. Pero hindi na siya umaalis. Hindi na siya umaalis. Once the Holy Spirit has taken residency in our hearts,
does not leave us anymore. Unlike in the Old Testament, umaalis ang Holy Spirit kapag nag-grieve siya. Nasaktan siya. But in the New Testament, because of the blood of Christ, because of the atoning sacrifice of Jesus, the Holy Spirit that is given us is not going to leave us even if we grieve Him. Kahit nga makomit mo pa yung iba't ibang kasalanan na nakalista doon sa Ephesians chapter 4. Kasi there are so many sins mentioned there. At ang sinasabi lang ng Ephesians 4 ay nagigrieve ang Holy Spirit. Pero hindi siya aalis. Nalulungkot ang Holy Spirit, pero hindi siya aalis. Kaya lang, pagka nag-grieve ang Holy Spirit, hindi rin masaya yung puso natin. Hindi rin masaya yung buhay natin. Kaya tayo, we do not want to grieve the Holy Spirit. Kasi masaya, totoong masaya, ang buhay na sumusunod sa Diyos. Hindi nabubuhay sa flesh, nabubuhay sa Espiritu. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Hallelujah, we give you praise. Pwede ba nating awitin yung when we all get to heaven? Alam ko po yan nga po, nag-struggle tayo sa kasalanan, lalo-lalo na ngayon. I am exposing. Alam niyo po kasi sa Bible, meron pong tinatawag na theology na hamartiology, a study of sin. Yung iba kasing pastor, hindi nila inaaral yung hamartiology, the study of sin. Kaya yung mga Christians, minsan, hindi nila inaintindihan kung anong kasalanan. Hypocrisy is a sin. Amen? Opo, hindi nila alam. But Christians, even if we are already forgiven, talaga, by God's grace lang. Pero nagkakasala po tayo, di ba? But thank you that we will all get to heaven. Amen. One day, we will all get to heaven. We will make it. Not because of our own works, but because of His grace and His mercy. When we all get to heaven, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll shine and shout the victory. Minsan pa, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. And when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. waitin na natin. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will. Find everyone. For these shall all pass away. No more tears. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind. No more fear. And when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be.
Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? When we all get to heaven, at purihin ng Panginoon, we will all get to heaven. Amen. And one day, doon natin isi-shout talaga yung victory. Victory over the flesh, over sin. No more tears. No more worries. No more fears. No more struggles. Kaya, yan po yung ating blessed hope. Our blessed hope is not here on earth. Our blessed hope is in heaven. When we get to heaven, we'll see Him face to face. Everybody, as our hands are lifted up, we can just appreciate more and more our salvation in Christ. We can just overflow with gratitude sa eternal security po natin. Yes, Lord. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat. Tanggapin niyo po. At sa amin pong pasasalamat, kapatid, sa ating pasasalamat, overflowing gratitude kay Jesus, I just encourage you. Let us be pleasing to Him by our obedience. Let us just be pleasing to Him by our heart na para sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. At salamat sa umagang ito, meron tayong mga bisita. Salamat sa mga bisita natin. Salamat na sa araw na to, nandito sila sa harapan, pag-pray natin sila. Sa araw na to na September 15, tinanggap niyo si Jesus. Please don't forget that today, nasa puso niyo na si Jesus at meron na rin kayong eternal life. Amen? Let us pray for them, everybody. Please extend your hands towards them and let us pray for them. Lord, we are praying for all our guests. Thank you, Lord. Blessing, blessing, blessing. Salamat po, Panginoon. Nasa araw na to, nakinig sila sa Gospel of John 3:16. And today, they accepted Christ into their hearts. They believe in Christ. Salamat po. Tatakan niyo po ng Holy Spirit ninyo ang kanilang pagtanggap. Ito pong pagtanggap nilang ito ay patuloy na mag-grow ang kanilang understanding at knowledge ng kanilang pananampalataya kay Jesus. And they will be assured of eternal life. At Lord, hindi sila masyado pang aware, but the wonderful change, yun pong napakagandang pagbabago magaganap sa buhay nila. Makikita nila, mararamdaman nila, and they will start reading your word, and they will have the desire, Lord, to grow in their relationship with you. And I really pray that you guide them and lead them to a group, to a church, where they will grow in their newfound relationship with Christ. Please, kung kami po ay karapat-dapat na mag-alaga, karapat-dapat na tulungan sila mag-grow, then please lead them to return to the church and they will be guided accordingly. Salamat po. Bless them, their studies, their finances, their health. Bless their families, Lord. Bless niyo po. Fill them with your Spirit, Lord. Fill them. Kahit hindi pa nila naintindihan, let them be filled by your Spirit and by your presence. Salamat po. Fill them with the joy of salvation. Thank you, Lord. Fill them. Fill them. Fill them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. I would like to declare and decree blessings unto you from Numbers 6:24 to 26. The Word of God says, the Lord bless you. Bless your mind. Bless your heart. Bless your health. Bless your family. The Lord keep you. Amen. Protect you Amen. from all the works of the devil, from monkeypox, and from the plans of the devil. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Amen. I pray and declare you will succeed, you will prosper, you will be fruitful, and you will be useful for God. The Lord turn His face toward you and give you peace of mind and peace of heart, and all glory to Jesus.
All glory to Jesus. Everybody shout amen. Amen.